si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, lahar mula Bulkang Kanlaon, posibleng umagos dulot ng bagyong Christine. Lampas dibdib na baha dulot ng bagyo, naranasan sa iba't ibang panig ng bansa. VP Sara handang sumailalim sa neuropsychiatric exam at drug test. Pondo ng NIA ilalaan para sa makabagong kagamitan at modernisasyon sa sektor ng agrikultura. MMDA patuloy ang koordinasyon sa mga lungsod para sa kahandaan sa undas. Kokoy De Santos ikinatuwa ang pagkasama ng kanyang 2 film entries sa MMFF. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nagbabala ang PHIVOC sa mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon sa posibleng lahar flow na umagos dulot ng pag-ulan na dala ni Bagyong Christine. Posible itong magdulot ng malaking panganib ng pagbuo ng lahar sa loob ng bulkan kasama ng maputik na daloy ng tubig sa mga drainage area ng Bulkang Kanlaon. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang aktibidad ng bulkan habang nasa Alert Level 2 status. Sinuspinde na rin ng MMDA ang pagpapatupad ng Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o ang Number Coding Scheme ngayong araw. Ito ay kasunod ng anunsyo ng Malacanang na walang pasok sa lahat ng gobyernong tanggapan maging ang klase sa lahat ng antas sa buong Luzon dahil sa pag-ulan na dulot ng bagyo. Bilang paghahanda naman sa magiging epekto ng pananalasa ng kasalukuyang bagyo ngayon, ay tiniyak na ng Philippine Red Cross ang mga volunteer at kagamitan nito para i-deploy. Kabilang dito ang mga rescue vehicle, food truck, water tanker, welfare desk at first aid station kung saan nasa higit 2 milyon naman ang volunteers. Ipinabatid naman ng PRC sa publiko na bukas tawagan ang numero nitong 143 para sa anumang tulong. Sa kaugnay na balita, humihingi ng saklolo ang ilan sa mga kababayan nating apektado ng lampas tao o abot dibdib na pagbaha. Ilang kabahayan ang inanod at pinasok ng tubig baha sa rehiyon ng Bicol. Bukod sa flash floods, nakaranas rin ng landslide ang mga apektadong rehiyon sa bansa. Humihingi naman ng agarang tulong at rescue operations ang mga residente na bigong makapagsalba ng kanilang mga gamit at hindi makalikas dulot ng matinding pagbaha. Kumikilos ang Tropical Storm Christine sa dagat silangan ng lalawigan ng Quezon. Inaasahang lalakas pa ang bagyo bilang severe tropical storm bago pa man ito maglandfall sa Isabela o Aurora ngayong gabi o bukas, araw ng Huwebes. Nakataas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas na nakatala sa inyong TV screens. Gayon din ang signal number 1 naman sa mas maraming bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Susunod sa News Force. PCG nakatanggap ng uncrewed surface vessel. Bucor, opisyal nang lumagda ng MOA para suportahan ang kapakanan ng mga dating PDLs. Vice President Sara handang sumailalim sa neuropsychiatric exam at drug test. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Umasa sa hamong magpa-neuropsychiatric exam si Vice President Sara Duterte. Ngunit kondisyon niya dapat ring magpa-test ang mga kandidatong nais makakuha ng pwesto sa Kamara. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Tinanggap ni Vice President Sara Duterte ang hamon sa kanya na magpa-neuropsychiatric exam. Matatanda ang hinamon si VP Sara na sumailalim sa naturang test ng ilang mambabatas sa Kamara dahil umano ito sa naging asal ng bise sa kanyang nakaraang presscon kung saan nabalot ng kanyang pahayag laban sa pamilyang Marcos. Ayon kay Vice President Sara Duterte, wala namang problema sa kanya ang nasabing hamon at kaya niyang tanggapin ito. Bukod sa psychiatric exam, ay sang-ayon din siyang sumailalim sa drug test. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon. Aniya payag si VP Sara na sumailalim sa mga naturang test kung magiging requirement din umano ito sa mga kandidatong gustong makakuha ng pwesto sa Kamara. Ito ay dahil ang mga mambabatas na naghamon kay VP Sara ay mga re-electionist na young guns ng Kamara. Hamon pa ng bise, dapat na gawin na ito sa lalong madaling panahon at dapat na i-televise ang nasabing test. Tinanggap naman ito ng mga young guns ng mga kongresista, ngunit sa isang kondisyon din. Dapat umanong humarap si VP Sara sa Kamara para ipaliwanag ang mga aligasyong katiwalian sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Layo ng pamahalaan na mabawasan ang bilang ng mga general ng kapulisan dahil ang ilan dito ay wala naman umanong hinahawakang mga tao. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Isa sa mga prioridad ng bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG ay ang isaayos ang istruktura ng organisasyon ng kapulisan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, isa sa nakikita nitong mali ay ang redundancy sa organisasyon. Partikular na umano rito ang pagkakaroon ng maraming general sa ilalim ng Philippine National Police o PNP. Aniya, ilan sa mga ito ay wala naman umanong hinahawakang grupo o personnel. Kaya naman nakipag-ugnayan si Remulla sa University of the Philippines para humingi ng rekomendasyon kung paano mapapaliit ang bilang ng mga general. Mula umano sa 133 na mga general, gagawin na lamang itong 25. Dagdag pa ni Remulla, dapat na rin umanong amyendahan ang Civil Service Law na mahigit 30 taon ng batas. Nakasaad dito na kada 3 taon ang nangyayaring promotion sa kapulisan, kaya naman dumarami ang mga general. Suhestyon ni Remulla, gawin itong kada 5 taon na lamang. Sa kabila nito, umaasa ang kalihim na walang demoralisasyon na mangyayari sa hanay ng mga general. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Umabot sa 38 lugar sa bansa ang itinuring na hotspot areas para sa nalalapit na eleksyon. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, 27 dito ay kabilang sa BARM. Dagdag pa ni Remulla, magsasagawa ito ng pagpupulong para sa mga natukoy na election hotspots para masiguro ang ligtas at patas na halalan. Kamakailang tumanggap ang PCG ng uncrewed surface vessel mula sa UNDC GMCP upang masugpo ang krimen sa karagatan. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Formal na tinanggap ng Philippine Coast Guard o PCG ang Shanaka 93 Class Uncrewed Surface Vessel o USV mula sa United Nations Office on Drugs and Crime Global Maritime Crime Program o UNODC GMCP ngayong ika-22 ng Oktubre. Ang nasabing USV ay tutulong sa pagtukoy at pagsubaybay sa mga barkong sangkot sa iligal na gawain, lalo na sa timog na bahagi ng bansa. Ayon naman kay Regional Program Coordinator Shanaka Jayasekara, ang PCG ang kauna-unahang Coast Guard sa Timog Silangang Asya na mag-deploy ng ganitong teknolohiya. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Admiral Ronnie Hill Gavan sa UNODC para sa kanilang patuloy na suporta. Pahayag pa nila,
gagamitin ang USB sa mga surveillance mission ng Coast Guard Fleet. Dumalo rin sa nasabing seremonya sina Rear Admiral Hostilio Arturo Cornelio at iba pang opisyal ng PSG. Ang teknolohiyang ito ay bahagi ng pagpapalakas ng seguridad sa mga maritime borders ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Modernisasyon at makabagong kagamitan ang tututukan ng NIA sa kanilang pondo para sa susunod na taon. Makibalita mula kay Daniza Lopez. Sa 42.5 billion pesos na pondo ng National Irrigation Administration o NIA para sa susunod na taon ay inilalaan ito sa mga makabagong teknolohiya at kagamitan na magpapabuti at magpapaunlad sa sistema ng agrikultura. Ito'y mas mataas sa 41 billion pesos na pondo noong nakaraang taon. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, nakatuon ang ahensya sa pagpapanatili ng kalidad ng bigas at tiyakin na mura ito para sa mga Pilipino, kasabay ng pagbibigay benepisyo sa mga magsasaka. Nakikitaan din ni Engineer Guillen ang pagtataguyod ng karagdagang pasilidad para sa irrigation, nang sa gayon ay tumaas ang pagiging produktibo ng bawat magsasaka. Ito'y matapos banggitin ng opisyal na isa sa pangunahing hamon sa sektor ng agrikultura ay ang mababang produksyon. Ang pangangailangan natin ng ating pagkain sa buong bansa ay nasa 16 million metric tons. Yan po yung sinabi ng ating Pangulo sa kanyang SONA. Unfortunately, ang kaya natin i-produce is 13 million metric tons lamang. Bilang tugon naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bawasan ang poverty incidence sa bansa, ay ibinahagi ni Guillen na mayroong Irrigators Association ang NIA kung saan katuwang nito ang Department of Agriculture o DA at PhilMec. Ngayon, ang ginagawa po ng NIA ngayon, katulad namin sa PIDIG noon, binubuo namin silang cooperative per town para magkaroon ng economies of scale production. Naniniwala ito na kapag mas marami ang bilang, mas may kakayahan na makapag-mechanize kung saan mas madali na rin ang humingi ng tulong sa gobyerno. Giit ng opisyal, dapat natutukan ang sektor ng agrikultura dahil lumalabas sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na nasa 60% ng mahihirap ay nasa sektor ng agri. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang suporta sa mga dating PDLs ay opisyal na lumagda ang Bucor ng 2 kasunduan upang patatagin ang kanilang layunin. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-30 taon ng National Correctional Consciousness Week, lumagda ang Bureau of Corrections o Bucor ng 2 Memorandum of Agreement o MOA para sa pagpapabuti ng suporta sa mga dating Persons Deprived of Liberty o PDLs. Kasama sa mga kasunduan nito ang Unified Aftercare Referral Monitoring System at program at isang kasunduan sa BP1 Foods Incorporated upang magbigay ng trabaho sa mga dating PDL. Ang mga kasunduan ay naglalayong suportahan ang muling pagsasama ng mga dating PDL sa lipunan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dumalo rin si kaganapan sina DOJ Undersecretary Deo Marco, General Gregorio P. Katapang Jr. at iba pang mga opisyal. Ayon kay Katapang, ang mga kasunduan ay nagbibigay katiyakan sa maliwanag na hinaharap ng Bucor. Bahagi nito isinagawa rin ang isang job fair para sa mga dating PDL upang magbigay ng oportunidad sa trabaho. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Itinuring na peke naman ng DSWD ang Facebook group na DSWD Ayuda News Update at binalaan ang publiko na huwag itong tangkilikin. Atin niyang kumpirmahin sa ulat ni Daniza Lopez. Binigyang linaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na wala itong ugnayan sa Facebook group na nagngangalang DSWD Ayuda News Update. Anya, ito ang sanhi sa pagkalat ng mga maling impormasyon at kahina-hinalang mga links na kadalasang ginagamit sa pang-i-scam. Ang Facebook group na ito ay naglalaman ng mahigit 8,000 miyembro kung saan ang ilan dito ay nabiktima na ng fake news.
Kaya't paalala ng DSWD, tanging sa opisyal na Facebook page lamang tumutok at hindi sa Facebook groups. Napag-alamanan din na ginagaya nito ang ilan sa mga programa at serbisyo ng kagawaran upang lindangin ang mga Facebook user. Patuloy naman ng DSWD sa pagpapaalala sa publiko na maging mapanuri at makilatis sa mga nababasa o nakikitang imahe o impormasyon online. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. BI inaresto ang isang Malaysian bunsod ng illegal entry. MMDA patuloy ang koordinasyon sa mga lungsod para sa undas. Mga pelikulang kalahok sa MMFF, opisyal nang ipinakilala. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Maganda at tuloy-tuloy ang koordinasyon ng MMDA sa mga lungsod sa Kamaynilaan alinsunod sa nalalapit na paggunita ng undas ngayong taon. Ayon kay MMDA Chair Don Artes, patuloy na nagsusumite ang bawat lungsod ng kani-kanilang traffic management plan, partikular na ang mga lugar na may columbarium at sementeryo. Dagdag pa ni Artes, mas husing pinag-aaralan at kino-coordinate ng ahensya ang pagpaplano dahil anya hindi lamang mga lugar sa Quezon City at Maynila ang apektado sa daloy ng trapiko, kundi pati na rin ang mga kalsadang patungo sa mga sementeryo na galing sa ibang pamayanan. Sa ibang balita ay nahuli ng BI sa Zamboanga City ang isang Malaysian na iligal na pumasok sa bansa. Kinilala ang suspect na si He Kien Tong na kasama sa listahan ng mga blacklisted na dayuhan. Matapos nito, dinala sa BI detention facility ang dayuhan habang isinasagawa ang deportation proceedings. Matagumpay na isinagawa ng Makati ang parangal para sa mga graduate ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ito ay pinangunahan ni Congressman Luis Campos at Mayor Abby Binay kasama si Congressman Kid Peña kung saan 211 Makatizens ang lumaduate. Ang seremonya ay nagsisimbolo ng malaking pagbabago at tagumpay ng benepisyaryo sa kanilang pamumuhay. Kumpleto na ang 10 MMFF entries para sa darating na Kapaskuhan. Ipinasilip na rin ang disenyo ng mga milestone trophy na igagawad sa mga mananalong kalahok sa festival ngayong taon. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Opisyal nang inanunsyo nitong Martes ang film entries na bubuo para sa 50th edition ng Metro Manila Film Festival 2024. Mula sa 39 na script at 31 finished films na natanggap ng Executive Committee ng MMFF, ilang mapalad na pelikula ang bumuo sa lineup ng festival. Ang mga ito ay ang My Future You ng tambalang Seth Fidelin at Francine Diaz, uninvited nina Star for All Seasons Vilma Santos, Aga Mulak at Nadine Lustre, topak ni na multi-awarded actor Arjo Atayde at Julia Montes, Hold Me Close ni na Carlo Aquino at Julia Barreto, at ang espantaho ni soap opera queen Judy Ann Santos at award-winning actress Lorna Tolentino. Ang mga naunang 5 pelikulang kalahok sa festival naman ay ang Strange Frequencies Haunted Hospital ni na Enrique Hill at Jane De Leon, Green Bones ni na Dennis Trillo at Ruru Madrid, The Kingdom ni na Bossing Vic Soto at Manila International Film Festival Best Actor Piolo Pascual, Isang Himala ni na singer-songwriter Aisel Santos, at And the Breadwinner Is ni na Uncabogable star Vice Ganda at comedy star for all seasons Eugene Domingo.
Ayon kay MMFF at MMDA Chairman Romando Don Altes, pinag-uusapan na ng komite ang posibleng paglulunsad ng Summer Film Festival upang mapagbigyang makasali ang mga pelikulang hindi nakapasok sa edisyong ito ng MMFF. Well, yung 26 na hindi po napili, kung gusto nilang ipasok uli, papayagan po natin yan at no fee, hindi na po i-review kung ano po yung score nila, yun po pa rin yung magiging score nila sa pagpili po natin noong 10 pang movies na ipalalabas po sa Summer Film Festival. Sa kabilang banda, hindi napigilang maging emosyonal sa tuwa ng ina ni Arjo Atayde na si Sylvia Sanchez nang ianunsyo na kabilang ang topak sa official film entries. Kod sa anunsyo ng mga pelikula ay formal na ring ipinasilip ang mga igagawad na MMFF Milestone Trophy na gawa ng Filipino-American visual artist na si Jeffrey. Samantala, nagbigay naman ng mensahe si Percy Intalan mula sa Entertainment Producers of the Philippines para sa taunang festival na ito. These days, hindi siya tradisyon, lifeline siya ng industriya. In these uncertain times, the MMFF has become a beacon of hope for the industry. Kasi nakikita natin na may audience na, di ba, for most of the year, nag-aakala tayo na wala. Hindi na sila dumadating, marami na sila yung pinapanood. And then, last year's MMFF came along. And this proved everything. So kita natin, the fact that last year's MMFF was the biggest of them all is a sign to the whole industry na hindi, buhay na buhay. Ang festival ay tatakbo mula sa Pasko ika-25 ng Disyembre hanggang ika-7 ng Enero. Sa pagtatapos, panawagan ni Artes sa moviegoers na muling tangkiliki ng MMFF ngayong taon at higitan pa ang suportang ipinamalas noong nakaraang edisyon. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Surreal, yan ang naramdaman ng aktor na si Kokoy De Santos matapos mapabilang ang dalawa sa kanyang pagbibidahang pelikula para sa ika-5 dekadang edisyon ng MMFF ngayong taon. Ang Showbiz Chika, ibabalita ni Princess Castro. Dalawang official film entries sa Metro Manila Film Festival o MMFF ang pagbibidahan ng kamakailang itinanghal na Best Actor sa Asian Academy Creative Awards na si Kokoy De Santos. Ito ay ang mga pelikulang And the Breadwinner Is ni Asia's unkabogable phenomenal box office superstar Vice Ganda at topak nina multi-awarded actor Arjo Atayde at Filipino-German actress Julia Montes. Ayon sa aktor, surreal ang feeling matapos i-anunsyo na kasama ang topak sa huling batch ng film entries para sa ika-50 edisyon ng MMFF ngayong taon. Nandun ako sa unahan kanina, pinapanood yung mga nangyayari. At di pa nagsisingin sa akin na part ako nung celebration this year. Ilan sa mga pinaghandaan ng aktor ay ang characterization sa mga pelikula. At para sa fans, abangan din umano ang bagong Kokoy dahil ibang roles ang masasaksihan sa kanya. Bukod kay Kokoy ay dalawa sa mga kasama niya sa pelikula na sina comedy star for all seasons si Eugene Domingo at Sid Lucero ang nakakuha rin ng 2 spot sa MMFF. Ang mga pelikulang ito ni Eugene ay ang And the Breadwinner Is at Espantaho ng Reyna ng soap opera na si Judian Santos at award-winning actress Lorna Tolentino. Habang ang mga pelikulang gagampanan naman ni Sid Lucero ay ang Topak at The Kingdom ni na Bossing Vic Soto at 2024 Manila International Film Festival Best Actor Piolo Pascual. At upang imbitahan ang mga kolokoys at moviegoers sa darating na Kapaskuhan, may mensahe ang aktor. Yes, hello everyone. This is Kokoy De Santos at iniimbitahan ko po kayo na please watch and support sa lahat ng entries ngayong Metro Manila Film Fest 50th year na to. So ayun po, maraming salamat sa inyo at patuloy natin tangkilikin ang pelikulang Pilipino. Mwah! Princess Castro, naghahatid ng showbiz updates para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon.
Para sa ulo ng mga balita. Lahar mula Bulkang Kanlaon, posibleng umagos dulot ng bagyong Christine. Lampas dibdib na baha dulot ng bagyo, naranasan sa iba't ibang panig ng bansa. VP Sara handang sumailalim sa neuropsychiatric exam at drug test. Pondo ng NIA ilalaan para sa makabagong kagamitan at modernisasyon sa sektor ng agrikultura. MMDA patuloy ang koordinasyon sa mga lungsod para sa kahandaan sa undas. Kokoy De Santos ikinatuwa ang pagkasama ng kanyang 2 film entries sa MMFF. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.